Dominant Protector. Credit to the author. 3,681-90. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Mean. Pagkatapos ng lahat, si Terence ay hindi nag-aksaya ng maraming oras tulad ng ginawa nila. Siya ay may higit sa sapat na oras upang mangolekta ng mga halamang gamot. Hanggat masisiguro ko ang unang lugar, bibigyan kita ng ilan. Bilisan mo na. Nakapout na sabi ni Tony. Napaka-wishwashi mo. Sige. Tahimik na pinigilan ni Chengmin ang galit sa kanyang puso, at direktang pumunta kay Hernan. Huwag sayangin ang iyong enerhiya. Dapat sumuko ka na. Hindi ka makakatakas. Paano mo malalaman kung hindi mo susubukan? Habang nagsasalita si Hernan, ang huling bit ng tunay na chi sa kanyang katawan ay agad na natipon sa kanyang palad. Ang 20 estilo ng malamig na bakal na palm. Upang maiwasan ang mga aksidente, hindi pinahintulutan ng pagsubok ang paggamit ng mga sandata na nasa langit. Siyempre, imposible para sa isang taong may background ni Hernan na magkaroon ng kahit anong makalangit na armas. Sa isang iglap, bumagsak ang isang malaking blok ng yelo na makikita sa mata. Ito ang pinakamalakas na galaw niya. Maaaring mapinsala nito ng husto ang isang Sky-class Full Master sa kanyang peak, at kahit medyo mahina na ito ngayon, hindi pa rin ito maaaring maliitin. Sige, Randolph. Kinagat ni Hernan ang kanyang mga ngipin at sumigaw. Kung tatamaan niya sina Chengmin at Tony sa ulo, tiyak na atras sila na magbubukas ng landas para Randolph. Gayunpaman, bago niya matapos ang kanyang pangungusap, hindi iniwasan ni Chengmin ang malamig na bakal na palm. Sa halip, nagkusa siyang salubungin ito ng walang ekspresyon ang mukha. Nang walang anumang babala, naglabas siya ng suntok, Sky Frost Fist. Whoosh! Whoosh! Isang malakas at marilag na puting tunay na enerhiya ang dumaan, at ang napakatinding yelo ay nawala sa isang iglap, na parang hindi pa ito napunta roon, nag-iwan lamang ng mga basag na kristal ng yelo sa lupa. Sinabi ko sa iyo na huwag sayangin ang iyong enerhiya. Hindi ka ang tugma ko ngayon. Sabi ni Chengmin habang nakatingin sa nakatulala na si Hernan. Ito ay ang parehong 20 galaw, ngunit ang malamig na bakal na palm ni Hernan ay ganap na natalo ng kanyang Sky Frost Fist. Ito ay hindi lamang dahil sa kanyang sariling lakas, ngunit dahil din sa kasalukuyang kalagayan ni Hernan ay masyadong mahirap. Gayunpaman, sa hindi malamang dahilan, hindi inatake mismo ni Chengmin si Hernan, ngunit sinira lamang ang kanyang 20 estilo ng Cold Iron Palm. Gayunpaman, nang mabali niya ang malamig na bakal na palm, Randolph, na nakasunod sa likod ni Hernan, ay nawala. Nang makita niyang muli ang figure ni Hernan, Randolph na matagumpay na umikot sa kanyang likuran. Ang tumakbong Randolph na ito ay talagang hindi isang simpleng tao. Si Chengmin ay lihim na nakaalerto, ngunit hindi niya nilayo na magpatuloy sa pag-atake. Natapos na niya ang kanyang gawain sa pamamagitan ng pagpapahinto kay Hernan. Kung aatakehin niya Randolph tumakbo ngayon, si Tony ay hindi magpapasalamat, ngunit sa halip ay hindi nasisiyahan. Chengmin, anong ginagawa mo? Napakadali niyang umikot, sayang. Nagmura si Tony sa hindi kasiyahan mula sa likuran. Sumimangot si Chengmin at hindi siya pinansin. Kung hindi dahil sa pag-aalala niya kay Gavin, ang pinakamatandang Marshall brother na namamahala, inatake na niya si Tony. Dahil lang sa kamag-anak ni Gavin, inuutusan niya ito. Akala talaga ng lalaking ito ay siya ang boss. Ito ay isang bagay kung siya ay talagang malakas, ngunit ang lakas ng taong ito ay hindi ganoon kalakas. Siya ay natalo ni Terence sa isang galaw sa harap ng lahat, at hindi nila alam kung paano siya naging napakakapal ng balat para maging boss ng mga bagong disipulo ng Green Cloud Pavilion. Gayunpaman, naiipit lang ni Chengmin ang kanyang ilong at tiisin ito. Kung tutuusin, kailangan pa niyang umasa sa ilong ni Gavin. Hindi na mahalaga. Dahil hindi ka kayang pigilan ng walang kwentang Chengmin na iyon, ako na mismo ang gagawa nito. Ipapaunawa ko sa iyo kung bakit ka natalo. Tumingin si Tony kay Randolph na mabilis na lumapit sa kanya, at ninisyan. Kung si Terence iyon, medyo matatakot pa rin siya, ngunit si Randolph ay isang country bumpkin mula sa common world, at hindi man lang niya ito inilagay sa kanyang mga mata. Bukod dito, Randolph ay pagod na pagod sa sandaling ito, at ang kanyang lakas sa pakikipaglaban ay ganap na naiiba sa kanyang karaniwang kalagayan.
20 anyo ng 1,000 paa. Nagpakawala ng malakas na dagindong si Tony at tumalon. Ang kanyang mga binti ay sumipol sa hangin, nagiging malakas na anino ng binti na imposibleng makilala at ipagtanggol. Saan man dumaan ang anino ng binti, maging damo, puno, buhangin, o bato, agad silang naging alabok. Lumalabas na ang kanyang martial skill ay tinatawag ding thousand kick, katulad ng kay Irving, ngunit si Randolph ay hindi alam ang tungkol dito. Si Tony ay natalo ni Terence sa isang galaw, ngunit bilang isang Sky-class full master na katutubong sa Sky-class Island, hindi siya mahina. Kung hindi dahil kay Terence, ang sinumang master ng Sky-class ay sumasakit ang ulo sa pakikipaglaban sa kanya. Randolph ay maaaring hindi makayanan ang ganoong kalakas na pag-atake ng direkta kahit na siya ay nasa kanyang tuktok. Sa kabutihang palad, ang kailangan niyang gawin ngayon ay hindi upang talunin si Tony, ngunit upang makatakas. Whoosh! Nang makita na ang mabigat na anino ng binti ni Tony ay malapit ng takpan Randolph, ang katawan ni Randolph ay biglang namilipit sa isang kakaibang paraan. Malinaw siyang umiiwas sa kaliwa, ngunit sa susunod na sandali, bigla siyang lumitaw sa kanan ni Tony at direktang dumaan sa gilid ng anino ng binti nang walang anumang mga hadlang. F***. Paano ito posible? Napatulala si Tony. Kumpiyansa siya na kaya niyang talunin Randolph sa isang galaw, ngunit hindi niya inaasahan ang ganoong kakaibang eksena. Hindi niya akalain na Randolph, isang mukhang ordinaryong bansang bumpkin mula sa secular na mundo, ay talagang nakabisado ang isang body technique tulad ng lost track step. Sa sandaling ito, ang iba pang mga bagong dating ay sunod-sunod na dumating. Isa itong magandang pagkakataon para magpakitang gilas, ngunit Randolph at nalampasan ito. Talagang ginawang tanga si Tony sa pagkakataong ito. Sa napakatalino na pamamaraan ng paggalaw ni Randolph, hindi magiging problema para sa kanya na makarating sa likod ng bundok hall bago siya maabutin ng iba hanggat maaari siyang kumapit ng kaunti pa. Sa pagkakataong ito, hindi lang si Tony, kundi pati si Chengmin at ang iba pa ay natulala. Tumigil ka dyan. Kung hindi, lampoin ko si Hernan at gagawin ko siyang walang kwentang Hernan. Hinding-hindi na ako makakabalik. Itinuro ni Tony si Hernan na napapaligiran nila at sumigaw sa galit. Dahil doon, Randolph, na matagumpay na nakatakas, ay biglang huminto sa kanyang landas. Si Chengmin at ang iba pang mga bagong manlalaro ay tumingin kay Tony nang hindi makapaniwala. Totoo ba ang lalaking ito o nagbibiro lang? Bagamat ang mga alituntunin ng paglilitis ay hindi nagsasaad na ang isang tao ay hindi pinapayagan na pilayin ang paglilinang ng iba, ito ay malinaw na ito ay isang napakasamang gawain. Kahit na ang sekta ay hindi parusahan ang isang tao na gagawa ng ganoong bagay sa kanyang sariling senior at junior na kapatid, ang iba ay tiyak na lalayo sa kanya. Maaaring magdulot pa ito ng galit sa publiko at hamakin at murahin ang lahat. Kung talagang gagawin niya iyon, hindi lang sisirain ni Tony si Hernan, kundi sisirain din niya ang kanyang sarili. Kahit si Gavin ay hindi siya mailigtas. Maaaring magmukhang walang ingat si Tony, ngunit dapat naisip niya ito. Gayunpaman, kahit na Randolph ay may 10,000 dahilan upang maniwala na ang kabilang partido ay nambobola, hindi pa rin siya ng ahas na makipagsapalaran kay Hernan. Kung ikukumpara sa gantimpala sa pagsubok, malinaw na mas mahalaga si Hernan. 3,682. Habang pinapanood Randolph na tumatakbo pabalik sa kulungan ng hindi lumalaban, nadama si Hernan na naantig at hindi mapigil ang maawa sa kanya. Anong ginagawa mo rito? Halatang nambobola ang lalaking ito. Tumawa ng mapait Randolph. Wala akong pagpipilian kundi bumalik. Naubos ko na ang lahat ng aking mahalagang enerhiya. Hindi ako maiiwan kahit na gusto ko. Walang imek na umiling si Hernan, ngunit nakaramdam siya ng mainit na agos sa kanyang puso. Bago ito, bagamat nakatanggap na siya ng tulong ni Terence ng maraming beses at lubos na nagpapasalamat, hindi niya gaanong naramdaman ang pag-aari ng kanyang kasamang Randolph. Ngunit nang Randolph at tumalikod, sa wakas ay natagpuan niya ang isang pakiramdam ng pagmamay-ari. Siya man o Randolph ang tumakbo, hindi sila mga subordinate o mga pasanin ni Terence. Sila mismo, sila ay nasa panig ni Terence. Dahil nakabalik ka na, bakit hindi mo agad iabot ang spiritual medicine? Don't tell me you want me to do it myself. Ngumisi si Tony at ngumuso.
Ngayong umunlad na ang mga bagay hanggang sa puntong ito, Randolph at si Hernan ay walang posibilidad na lumaban o makawala sa pagkubkob. Makipagtulungan man sila o hindi, ang tanging resulta ay ang elixir ay maaga ni Tony at ng kanyang mga tauhan. Ang pinagkaiba lang ay kung magiging maganda ba ang eksena o mas masahol pa. Sa sandaling sinabi ito ni Tony, ang mga mata ni Chengmin at ng iba pang mga bagong dating ay nag-alab sa pagsinta. Nakuha na niya mag-isa ang lahat ng elixir ni Hernan, kaya siguradong siya ang mauuna. Sa pagkakataong ito, hindi na niya kailangang kunin ang lahat ng 500 puntos ni Randolph, di ba? Kung ilalabas nila ito at ipamahagi sa iba, napakahalagang makita kung sino ang makakakuha ng mas marami o mas kaunti. Ang mga nakatanggap ng higit pa ay maaaring sumugod sa nangungunang 3 at makakuha ng foundation building pill, ngunit ang mga tumanggap ng mas kaunti ay maaari lamang magdasal na makapasok sila sa top 10 at makakuha ng consolation prize ng 3 piraso ng spiritual jade. Sa karamihan ng mga tao, si Chengmin ang pinakabalisa. Nangako si Tony na ibibigay sa kanya ang kalahati ng kanyang mga puntos. Mayroon na siyang 500 puntos, at kung idinagdag niya ang kalahati ng mga puntos ni Randolph, tiyak na siya ay nasa top 3 at makukuha ang foundation building pill na pinangarap niya. Ang foundation building elixir ay isang mahalagang kayamanan na makikita lamang kapag nagkataon. Parang ayaw mong ibigay since you're taking your time. Since ayaw mo ng mukha, then I'll help you out. Tumawa ng nakakatakot si Tony at sinunggaban Randolph at tumakbo ng walang pagpipigil. Ngayon lang, sa ilalim ng maingat na mga mata ng karamihan, Randolph na nakaiwas sa pag-atake ni Tony, na naging dahilan upang mawala ng mukha si Tony sa harap ng kanyang mga anak. Ngayon na Randolph ay napakawalang malay, binigyan siya nito ng pagkakataong makabawi sa kanya. Hindi siya naniniwala na si Randolph ay magkakaroon ng lakas ng loob na lumaban matapos mapalibutan ng napakaraming tao. At kung Randolph ay maglakas loob na lumaban, ito ay magbibigay sa kanya ng dahilan para pilayin ang parehong Randolph at Hernan. Hanggat pinatunog niya na hindi sinasadyang nasugatan niya sila sa scuffle, walang makakapagsabi ng kahit ano. Randolph at nagkatinginan si Hernan, at lumubog ang kanilang mga puso. Gaya ng inaasahan ni Tony, hindi sila naglakas loob na lumaban sa gayong mga pangyayari. Kung hindi, napapaligiran sila ng napakaraming tao. Kahit bugbugin sila, hindi nila kayang parusahan ang lahat, lalo pa ang Pylay. Higit sa lahat, pareho silang pagod at ang tunay na chi sa kanilang mga katawan ay naubos. Gustuhin man nila, wala silang lakas. Nang makitang hindi nagpakita ng senyales ng pag-aaway ang dalawa, hindi napigilan ni Tony na ibuka ang kanyang mga labi sa pagkabigo. Gayunpaman, hindi niya intensyon na palayain sila ng ganoon kadali. Kahit na hindi niya makuha ang pagkakataon na pilayin sila, bibigyan niya sila ng isang mahirap na aral at ipaalam sa kanila kung ano ang kahihinatnan ng pagkontra sa kanya. 20 anyo ng 1,000 paa. Ginamit ni Tony ang parehong lumang trick at sinipa Randolph. Tumawa siya ng masama at mayabang na sumigaw, hindi ka ba masyadong marunong? Kung may kakayahan ka, subukan mong umiwas ulit. Randolph na nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Naubos na ng shadow step ang huling bahagi ng kanyang tunay na enerhiya. Ito ay magiging isang hanggal na panaginip upang dodge ang libong mga sipa ngayon. Gayunpaman, kung hindi siya dodge, tiyak na siya ay malubhang masugitan kahit na hindi siya namatay. Siguradong hindi titigil ang bastos na si Tony na iyon. Habang siya ay nakaramdam ng kawalan ng pag-asa at kawalan ng kakayahan, isang banayad na simoy ng hangin ang biglang dumaan sa kanya. Isang pamilyar na figure ang tahimik na hamarang sa kanyang daraanan at tumawa. Kailangan mo bang dodge ang napakasamang martial art? Ano? Nang marinig ito, nagulat si Tony. Nang makita niya ang mukha ng taong iyon, mas nagulat siya, Terence. Bahagyang iniunat ni Terence ang kanyang palad, nagpaplanong turuan ang taong ito ng leksyon, ngunit nakita niya na si Tony ay talagang nakipagsapalaran sa panloob na pinsala at naputol ang kapangyarihan ng ika-20 tindig ng 1,000 paa na umabot na sa pinakamataas nito. Pagkatapos ay nagmamadali siyang umatras ng ilang hakbang at direktang umatras sa grupo ni Chengmin. Ang eksenang ito ay nabigla sa lahat, maging si Terence, f***sake. Bakit hindi ko namalaya na duwag pala ang lalaking ito kanina?
Ang umatras ng walang laban sa harap ng napakaraming tao, o sa mas tumpak, na takot sa mga casual na salita ni Terence, hindi ba't masyadong duwag iyon? Si Chengmin at ang iba pang mga bagong disipulo ay tumingin kay Tony na may kakaibang ekspresyon sa kanilang mga mata. How dare itong sobrang duwag na tao na tawagin ang kanyang sarili na boss ng mga bagong disipulo ng Green Cloud Pavilion? Anong tinitingin-tingin mo? Battle tactic ito, understand. Halatang marami kang makakalaban, pero gusto mo pa ring labanan ang tanggang ito ng one-on-one. Tingin mo ba may buta sa utak ko? Sinaman ng tingin ni Tony ang mga bagong dating at sumigaw ng malakas. Sa estilo ng pagpapakitang gilas ng lalaking ito, kung hindi siya natatakot kay Terence, bakit niya ibibigay ang pagkakataong makabawi sa kanya? Bagamat may pagdududa ang mga baguhan, hindi nila inilantad ang panloob na kahinaan ni Tony. Idinagdag lamang nila sa kanilang mga puso, mukhang ang unang araw ng pagkatalo ni Terence sa isang galaw ay nag-iwan ng isang anino sa puso ng taong ito. Napangiti si Terence at lumingon kay Randolph at Hernan, "Are you to okay?" "Ayos lang ako, Boss Terence." Napailing si Hernan sa pananabik, habang ang mga mata ni Randolph ay puno ng hindi inaasahang kagalakan at pag-aalala. Hindi ka dapat nagpakita sa oras na ito, talaga. Natural na alam ni Terence kung ano ang kanyang inaalala. He smiled faintly, "Mabuti na. Nagawa mo na ang isang magandang trabaho. Ipaubaya mo na lang sa akin ang iba." "Sige." Randolph at sabay na tumango ng malakas si Terence. Wala silang choice kundi maniwala kay Terence. Hindi nila alam kung saan nanggaling ang kumpiyansa ni Terence, kaharap ang 12 Sky Class Full Masters na pinamumunuan ni Tony. Ngunit sa sandaling ito, nagsimula silang maniwala na maaaring talagang may paraan si Terence para malutas ang sitwasyong ito. Pretentious newbie, mayroong isang paraan sa langit, ngunit tumanggi kang kunin ito. Walang pintuan sa impyerno, ngunit iginiit mo na mag-barging. Nabuhay ako ng maraming taon, ngunit hindi ko pa nakita ang gayong tulala tulad mo. Si Tony, nasa wakas ay nakalagpo ng katiwasayan matapos magtago sa mga baguhan, ay nagsimulyang muling kumilos na mayabang. 3,683. Mayroon siyang 12 Sky Class Full Masters, at si Terence na lang ang natitira sa kabilang panig na kayang lumaban. Sapat na si Tony para maging mayabang. Gaano man kahusay si Terence sa pakikipaglaban, makakalaban kaya niya ang 12 Masters ng parehong antas. Kalokohan. Sinulyapan siya ni Terence at ngumiti. Hindi mo ba nakita ngayon? Gayunpaman, mahirap sabihin kung sino ang tanga. Ang tigas ng ulo mo. Mamaya pa iyakin kita. Ngumisi si Tony at bumaling sa mga rookies, hindi ko na kailangang mag-aksaya ng oras sa pakikipag-usap sa inyo nang walang kaparirikan tungkol sa kung paano haharapin ang tanggang ito na naghatid ng kanyang sarili sa aking pintuan. Hanggat maaari nating makuha ang mga halamang gamot sa kanya, pabayaan ang 3 nangungunang, kahit na ang nangungunang 10 ay magiging atin. Sa madaling salita, kung sino ang susunod na mahusay na gumanap, ang mahusay na master na ito ay magagarantiyahan na siya ay papasok sa tuktok ng 3 bahagi ng pundasyon, at siya ay makapasok sa top 3 nanograms kanyang daliri. Sa mga salitang iyon, nagningning ang mga mata ng mga baguhan. Kung si Terence ay hindi nagkusa na lumapit sa kanya, maliban kay Tony, na talagang unang pwesto, ang natitirang 2 pwesto sa nangungunang 3 ay maaaring nakuha ni Terence. Pagkatapos ng lahat, ang lakas ng taong ito ay hindi maaaring maliitin, at dahil hindi siya nabalisa, mayroon siyang sapat na oras upang mangolekta ng mga halamang gamot at makakuha ng mga puntos. Maliban doon, nariyan din si Chengmin, isang malakas na katunggali, sa mga rookies. Kahit na gustong ipaglaban ng ibang rookies ang nangungunang 3 reward ng Foundation Building Pill, magiging napakahirap. Ngunit ngayon na si Terence ay lumapit sa kanya, ang sitwasyon ay ganap na naiiba. Sa pangako ni Tony, basta mag-effort pa sila ng magsanib puwersa para harapin siya, may pag-asa silang makapasok sa top 3. Si Terence ay tumingin kay Tony nang may pagtataka nang makita niya ang mga baguhan na lahat ay sabik na lumaban. Parang hindi naman masyadong tanga ang lalaking ito. Nagawa niyang matakot nang makaramdam siya ng panganib, at ngayon ay nagawa niyang lumaban ang mga baguhan sa ilang salita lamang. Hindi masama. Walang mata ang mga kamao at paa.
Kung sabay tayong umatake at aksidenteng mapatay ang baguhan, sigurado akong hindi tayo masisisi ng mga matatanda sa likod ng bundok hall. Sabi ni Tony na may mas malalim na kahulugan. Sa ganitong paraan, ang mga bagong dating nasa una ay medyo nangangamba ay agad na nakalaya sa kanilang huling tanikala. Upang ipaglaban ang nangungunang tatlong tabletas sa pagtatayo ng pundasyon, kahit na kubkuban sila ng 12 laban sa isa, tiyak na lalabas sila. Napangiti si Tony sa kasiyahan 12 Sky-Class Master ang buong lakas na umatake. Kahit ang pinakamakapangyarihang Sky-Class Master sa history ay hindi makakaligtas, lalo pa si Terence. Ang pinakamahalagang bagay ay dahil kay Randolph at Hernan, hindi man lang siya makatakas dahil sa katawa-tawang moralidad. Ngayon ang araw na namatay si Terence. Tumingin si Terence sa karamihan, at lahat sila ay palapit ng palapit sa kanya, ngunit walang anumang takot sa kanilang mga mukha. Sa halip, ngumiti sila ng mapanokso. Sabi ko, kayo, naisip nyo na ba kung sino ang kalaban nyo? Ha! Di ba country bumpkin lang siya from the secular world? He was already at death's door, so anong klaseng big talk ang gustong sabihin nitong bongga na newbie para guluhin ang puso ng mga tao? Ha ha ha! Hindi napigilan ni Tony ang pagtawa, at ang ibang mga baguhan ay hindi rin kumikibo. Sa kanilang mga mata, si Terence ay hindi man lang banta, ngunit maraming puntos. Parang nabulag sila ng sarili nilang mga mata. What a group of sad guys. Malamig na tumawa si Terence, ang kanyang ekspresyon ay naging seryoso habang ang isang malakas na aura ay lumabas mula sa kanyang katawan ng walang pag-aalinlangan. Sa isang iglap, nagbago ang mukha ng lahat habang nakatingin kay Terence na may hindi paniniwala at gulat. Ang ganitong uri ng halos solidong presensya ay hindi maaaring magkaroon ng Sky-Class kahit ang isang Sky-Class Full Master ay hindi ito makukuha. Ito ay dapat na isang bagay na mas mataas kaysa doon, isang foundation stage. F***sake. Kailan naging early foundation stage expert ang lalaking ito? Ang puso ni Tony ay nanginginig ng husto. Araw-araw niyang kasama si Gavin, kaya alam na alam niya kung anong antas ang ibig sabihin ng aura na ito. Kung ang lakas ng isang tao ay hindi umabot sa antas na ito ay magiging imposible kahit na gumawa ng isang aksyon. Hindi lang siya, ngunit ang ibang rookies tulad ni Chengmin ay napaatras din ng ilang hakbang dahil sa gulat. Nagkatinginan silang hindi makapaniwala. Ang 12 sa kanila ay tiyak na makakasama sa isang Sky-Class Full Master, ngunit kung makakalaban nila ang isang maagang Foundation Stage Master, lalo na laban sa isang taong kasing lakas ni Terence, ang sitwasyon ay magiging ganap na iba. Ang unang bahagi ng Foundation Stage at ang rurok ng Sky-Class ay maaaring mukhang pinaghihiwalay lamang sila ng isang manipis na linya, ngunit sila ay dalawang ganap na magkaibang kaharian. Ang isa ay nasa langit, at ang isa ay nasa lupa. Mula sa pananaw ng mundo ng practitioner, ang unang bahagi ng Foundation Stage ay simula na, at habang ang Sky-Class Full Masters ay mukhang kahanga-hanga, sila ay mga reserve practitioner pa rin. Karamihan sa mga sekta sa isla ay tumatanggap lamang ng mga disipulo ng unang bahagi ng Foundation Stage at mas mataas. Tungkol naman sa tinatawag na Sky-Class Full Masters, hindi man lang sila nag-abalang tumingin sa kanila. Kung sasabihin ng isa na may posibilidad na hamanin ang isang tao sa ibaba ng Sky-Class, kung gayon walang ganoong bagay sa pagitan ng Sky-Class Full Master at maagang Foundation Stage. Sa madaling salita, kahit na ang pinakamahina sa unang bahagi ng Foundation Stage Practitioner ay maaaring durugan ang pinakamalakas na Sky-Class Full Master sa history. Nagkaroon ng malaking pagkakaiba sa pagitan ng dalawa. Kahit na nagkaroon sila ng kalamangan sa mga numero 12 Sky-Class Full Masters, doon wala silang pagkakataong manalo laban sa isang maagang Foundation Stage Practitioner. Kahit na nabaliw silang lahat at nilabanan si Terence hanggang sa kamatayan, wala pang 10% ang tsansa nilang manalo. At kahit na manalo sila sa huli, magiging Pyrrhic victory lang. Tinatayang hindi bababa sa 10 sa 12 tao ang mamamatay dito. Sa totoo lang, ang grupong ito ng mga tao ay nakatali lamang kina Gavin at Tony para sa kapakanan ng kanilang sariling interes. Maaaring nakapagtrabaho sila ng magkasama kapag mayroong isang bagay na mapapakinabangan, ngunit sa isang sitwasyong tulad nito kung saan malinaw na itinatapon nila ang kanilang buhay, walang paraan na magtrabaho sila para kay Tony ng libre.
Sa makatuwid, imposible para sa grupong ito ng mga tao na magkaroon ng 10% na pagkakataong manalo sa teorya. Hindi lang ang mga baguhan kahit si Tony mismo ay natulala kay Terence. Iisa na lang ang natitira sa kanyang isipan paano naging maagang foundation stage master ang hanggal na ito na hindi man lang matukoy ang pagkakaiba ng magaling na Jade sa inutil na si Jade. Si Tony at ang iba pa ay natulala, at Randolph at si Hernan, na nakatayo sa likod ni Terence, ay natulala din. Nagkatinginan sila, hindi alam kung ano ang sasabihin. Ang ibang mga baguhan ay hindi masyadong nakikipag-ugnayan kay Terence, at maliwanag na hindi nila alam ang kanyang lakas, ngunit silang dalawa ay nasa panig ni Terence. Medyo madalas na silang nakikipag-ugnayan kay Terence nitong mga araw, at wala silang napansing kakaiba sa simula. 3,634. Kailan nakapasok ang kanyang amo? Wala pang isang buwan lang siya sa malugod na bagong pavilion, at hindi siya nag-okupa ng anumang mapagkukunan ng paglilinang mula simula hanggang katapusan. Ang bilis ng cultivation na ito ay masyadong nakakatakot. Si Boss Terence ay si Boss Terence, hindi nakakagulat na may kumpiyansa siyang pangalagaan ng napakaraming tao. Randolph at nagkatinginan si Hernan, puno ng taos-pusong paghanga ang kanilang mga mata. Kumurap-kurap si Terence sa dalawa bago bumaling sa mga baguhan, hindi mo ba gustong i-bully ang iilan gamit ang iyong mga numero? Saka hindi mo ako iisipin na bubuli ako ng mahihina, di ba? Huwag mag-aksaya ng oras, magsimula tayo ng mabilis. Pagkatapos natin, kailangan pa nating bumalik sa hall sa likod ng bundok para magulat. Malakas at malinaw ang bawat salita at tunog habang lumalakas ang aura ni Terence. Lahat ay takot na mamatay, ngunit ngayon, ibinaba nila ang kanilang mga ulo, hindi nang ahas na tingnan si Terence sa mata. Natatakot sila na sila ang unang mamatay. Hindi pa nila naramdaman ang ganitong takot noon, kahit na nakaharap nila si Gavin, isang mas malakas na peak early foundation stage practitioner. Ngunit ngayong kaharap na nila si Terence, naramdaman nila kung ano ang pakiramdam ng pagiging on tenterhooks. Kung tutusin, gaano man kalakas si Gavin, wala siyang magagawa sa kanila, ngunit si Terence ang tunay nilang kaaway, lalo na sa isang pagsubok kung saan sila ay pinayagang mag-atake sa isa't isa. Kahit napilayin niya sila sa galit, hindi sila mapaparusahan. Higit sa lahat, lahat sila ay nagpaplanong makipagtulungan kay Terence bago ang unang pangungusap, ngunit hindi nila inaasahan na ang sitwasyon ay magbago ng ganoon kabilis. Sila ay magiging mga tupa na naghihintay na katayin. Walang imak na umiling si Terence habang ang lahat ay umatras. Matagal nang mahina ang Green Cloud Pavilion, at ngayon kahit ang mga baguhan na ito ay hindi na makayanan ang pader. Napaka-aktibo nila noong binubuli nila ang mahihina sa pamamagitan ng mga numero, ngunit ngayon ay lahat sila ay nanginginig sa sandaling may nakita silang mali nakakahiya para sa isang Sky Class Full Master na maging napakalihim. Halika na! Hindi na gustong mag-aksaya pa ng oras ni Terence at humakbang pasulong. Gayunpaman, sa kanyang sorpresa, ang gayong hindi nagbabantang aksyon ay direktang natakot sa pinakakinakabahan na si Tony. Walang salita, napaungol siya at tumakbo palayo. F*6, may kahihiyan ba ang lalaking ito? Ang lahat, kabilang si Terence, ay natulala. Wala pang ang ginagawa ang lalaking ito, at tumakbo na lang siya na parang duwag. Tinawag pa ng taong ito ang kanyang sarili na boss ng mga bagong disipulo ng Green Cloud Pavilion. Hindi ba siya masyadong masungit? Ngunit ano man ang mangyari, tumakas talaga si Tony, ang tinaguriang pinuno. Bukod dito, tumakas siya ng hindi lumilingon, at mabilis siyang tumakbo. Pagkatapos, tahimik ding umalis si Chengmin. Isa siyang lalaking matalas ang mata. Nakikita niya na si Terence ay nag-aalala tungkol kay Randolph at Hernan, na mga pabigat na walang lakas sa pakikipaglaban. Mukhang walang balak si Terence na habulin sila. Bukod dito, si Tony ang nangunguna. Ito ang pinakamagandang oras para tumakbo. Nang makita sina Tony at Chengmin na tumatakbo palayo, ang iba pang mga rookie ay nagsimulang gumawa ng mga plano sa kanilang mga puso. Isa-isang sinimulan nilang igalaw ang kanilang mga paa sa pagtatangkang makatakas. Gayunpaman, hindi papayag si Terence sa kanila ng ganoon kadali. Sinabi ko bang maaari kang umalis? Ang susunod na gustong tumakas, huwag mo akong sisihin kung bakit hindi ko itinuring ang ating relasyon bilang kapwa-disipulo.
Isang pangungusap, at agad na namutla ang mga baguhan na handang kumilos. Bagamat gusto pa nilang tumakas, hindi sila naglakas loob na mag-stand out. Kung magkalat silang lahat at tumakbo, kahit isang maagang foundation stage tulad ni Terence ay hindi sila mapipigilan. Ngunit kung ito ay ayon sa kanyang sinabi, papatayin niya ang sinumang unang tumakbo siya ay isang tao ng kanyang salita. Sa isang sandali, ang lahat ng natitirang mga baguhan ay hindi nang ahas na lumipat. Tumango si Terence. Hindi niya inaasahan na napakawalan diyan ni Tony kaya ngayon lang siya nagkamali. Kung ibinuko niya ang kanyang bibig para takutin sila, si Tony at Chengmin ay hindi tatakas ng walang kabuluhan. Pagkatapos ng lahat, ito ay tulad ng hula ni Chengmin. Randolph at nakatayo sa likuran niya si Hernan. Kahit na magagawa lang ni Tony na sumuko gaano man siya kabilis kung talagang susundan siya ni Chengmin, hindi niya makokontrol ang iba pang mga bagong dating. Kung may nagpasya na kunin ang elixir ni Randolph at tumakas habang hinahabol niya si Tony, o kung magpasya silang pilayin silang dalawa, kahit na ang isang maagang foundation stage master na tulad ni Terence ay hindi makakapaghiwalay ng kanyang atensyon. Gayunpaman, kahit na nakatakas sina Tony at Chengmin, ang natitirang mga baguhan ay hindi nang ahas na kumilos. Ito ay isang magandang resulta. Tiningnan ni Terence ang iba pang mga baguhan, at bawat isa sa kanila ay nanginginig sa takot na para bang sila ay mga kriminal na naghihintay ng kanilang sentensya. Kapalaran. Bagamat hindi gagawa si Terence ng isang bagay na kasuklam-suklam gaya ng pagpilayan sa lahat ng naroroon, lubos na posible para sa kanya na bugbugin ang lahat bilang isang paraan ng parusa para kay Randolph at Hernan. Inilagay ang kanilang mga sarili sa posisyon ni Terence, malamang na gagawin din nila ang parehong pagpipilian mahirap alisin ang puot sa kanilang mga puso. Gayunpaman, ang mga sumunod na salita ni Terence ay nakapagpapahinga sa lahat, hindi ko kayo pahihirapan. Hanggat ang bawat isa sa inyo ay naglalabas ng elixir na katumbas ng 100 puntos, maaari akong maging maluwag at pabayaan sila. Siyempre, kung hindi kayo makikipagtulungan, maaari lamang akong pumili ng mas marahas na paraan. Kayo na ang bawalang magdesisyon kung ano ang gagawin. Naisip ng lahat na ang pagkumpiske ng lahat ng kanilang mga espiritual na halamang gamot ay ang pinakamaliit na magagawa nila, at na sila ay mapalad kung hindi nila kailangang magdusa ng anumang pisikal na sakit. Sinong mag-aakalang magiging napakabait ni Terence sa kanila? Kahit na ang mga taong ito ay hindi gumugol ng maraming oras sa pagkolekta ng mga espiritual na damo, mayroon pa rin silang 3 hanggang 400 puntos. Ang pinakamaraming mayroon sila ay higit sa 500 puntos. Kung ang bawat isa sa kanila ay nag-ambag lamang ng 100 puntos, karaniwang walang malaking pagkawala. Simple lang ang dahilan. Sa puntong ito, siguradong ang grupo ni Terence ang may kapangyarihan. Kahit na mayroon pa ring 2 hindi tiyak na salik, sina Tony at Chengmin, para sa lahat ng naroroon, ang nangungunang 3 ay wala sa tanong. Ang pinakamagandang resulta ay ang labanan para sa nangungunang 10. Sa ganoong paraan, makakakuha sila ng hindi bababa sa 3 piraso ng espiritual na jade bilang kaginhawaan. Ang 100 point limit ni Terence ay tumama sa pako sa ulo. Ito ay dahil may pandagdag na panuntunan na hindi masyadong kapansin-pansin sa mga panuntunan sa pagsubok. Iyon ay, kahit na ang mga gantimpala sa pagsubok ay ibinigay ayon sa pagrarango, mayroong isang pangunahing kondisyon ng punto. Sa madaling salita, kung hindi mo naabot ang pinakamababang pangunahing puntos, kahit na nauna ka, hindi mo makukuha ang gantimpala. At ang pangunahing kinakailangan sa puntong ito ay 200 puntos. 3,685. Pagkatapos ng lahat, sa 3 malalaking pavilion, ang malaking bahagi ng dahilan kung bakit sila nagsagawa ng pagsubok sa mga baguhan ay upang hayaan ang mga baguhan na magtipon ng mga espiritual na damo. Gayunpaman, kung nakapag-ipon lamang sila ng kaunting espiritual na mga halamang gamot, o kung hindi man ito sapat upang ibigay ang halaga ng mga gantimpala na ito, magiging biro kung hindi nila maabot ang mga pangangailangan. Dahil ang average na marka ng bawat pagsubok ay humigit kumulang 500 puntos, ang threshold ng 200 puntos ay karaniwang hindi pinansin. Gayunpaman, dahil sa espesyal na sitwasyon ng pagsubok na ito, bihira itong magamit.
Kung hihingi si Terence ng higit pa, kahit na makapasok ang mga baguhan na ito sa nangungunang 10, hindi nila makukuha ang pangunahing 200 puntos, at mapapalampas nila ang mga gantimpala. Ang kahilingan ni Terence para sa 100 puntos ay isinasaalang-alang ang puntong ito. Kahit na lahat dito ay nag-ambag ng 100 puntos, mayroon pa rin silang hindi bababa sa 200 puntos na natitira. Hindi sila magkukulang ng anumang mga gantimpala. Sa ganitong paraan, hindi sila masyadong mawawala. Kung tutusin, kung maglalaban-laban sila para sa top 10, magkalaban sila. Hindi mahalaga kung gaano karaming puntos si Terence at ang iba pa. Hanggat maaari nilang panatilihin ang kanilang mga puntos sa itaas ng pangunahing antas at makipagkompetensya ng patas, si Terence ay maaaring makakuha ng maraming puntos hanggat gusto niya. Hindi na kailangang ipagsapalaran ang pagiging unang lumaban sa kanya. Pagkatapos ng lahat, ang mga taong ito ay hindi pushover, sila ay Sky Class Full Masters, pagkatapos ng lahat. Ang sitwasyon ay nasa ilalim ng kontrol ni Terence, ngunit pagdating sa mga mahahalagang benepisyo, magkakaroon sila ng malakas na pagsalungat kung lumayo sila at naudyukan. Maaaring malakas si Terence, ngunit isa lang siyang tao. Kapag nagkagulo na ang grupong ito ng mga tao, magiging mahirap na kontrolin ang sitwasyon ng perpekto gaya ng ngayon. Nakalkula na ni Terence na sisingilan niya ang lahat ng 100 puntos bilang parusa. Sa ganitong paraan, masisiguro niya ang mga benepisyo ng kanyang grupo at hindi ganap na iyon ang mga baguhan. Pagkatapos ng lahat, ang mga taong ito ay pansamantalang umaasa kay Gavin para sa mga benepisyo, hindi masyadong mataas ang kanilang katapatan. Kung ibubuli niya sila sa pagkakataong ito, makikinabang lang ito kay Gavin, at ang mga taong ito ay magiging kanyang pangunahing kaaway, hindi gagawa ng katangahan si Terence. Hindi nagtagal, iniabot ng mga baguhan ang kanilang mga elixir at kinakabahang tumingin kay Terence, natatakot na babalikan niya ang kanyang mga sinabi. Ang ilan sa kanila ay nag-isip tungkol dito. Sa sandaling bumalik si Terence sa kanyang mga salita, agad silang tatakbo palayo tulad nina Tony at Chengmin. Sa oras na iyon, palaging may pagkakataon sa kaguluhan. Kung naligaw si Terence, mas mabuti pa. Makakahanap pa sila ng pagkakataong lumaban. Gayunpaman, si Terence ay hindi kasing sakam gaya ng iniisip ng mga taong ito. Pagkatapos umorder ng kaunting spirit herbs, iwinagayway niya ang kamay at binitawan ang mga ito. Nakahinga ang lahat at sunod-sunod na umalis. Dahil pinabayaan sila ni Terence, hindi sila tumingin kay Terence ng may labis na pagkapuot gaya ng inaakala nila. Sa kabaligtaran, si Tony, na siyang unang nakatakas, ay naging pantirya ng paghamak sa kanilang mga puso. Itong mga spirit herbs, hatiin ninyong dalawa ang bawat isa. Sabi ni Terence habang lumingon kay Randolph at Hernan. Natigilan silang dalawa. Kung hinati nila ang mga puntos ng pantay, nangangahulugan iyon na ang bawat isa sa kanila ay makakakuha ng 500 puntos. Sa kasong ito, ang Randolph ay makakakuha ng 1,000 puntos sa huli, at si Hernan, na walang anuman, ay makakakuha ng 500 puntos. Nakalkula ko na. Sa ganitong paraan, masisigurong dalawa lang sa atin ang makapasok sa top 3. Sa madaling salita, hindi magiging problema ang dalawang foundation building pills. Isa para sa bawat isa sa inyo ay sapat na. Nakangiting sabi ni Terence. Isa siyang early foundation stage practitioner, kaya natural na hindi niya kailangan ng isang foundation pill. Randolph at si Hernan ay natigilan sandali, at tumingin sila sa nakakagulat na 1,800 puntos sa likod ni Terence. Sa wakas ay naunawaan na nila ang ibig sabihin ni Terence, at hindi alam kung ano ang sasabihin. Tumango lang sila nang wala sa sarili. Si Terence ay may 1,800 puntos, Randolph ay may 1,000 puntos, at si Hernan ay may 500 puntos lamang. Ang ibang mga baguhan ay natalo na ng 100 puntos. Kahit na kina Tony at Chengmin, na hindi pa kilala, hindi naging problema para sa kanila ang makapasok sa nangungunang tatlo. Para naman kay Hernan, bagamat hindi siya makapasok sa top 3, tiyak na siya ay nasa top 5, walang mas masahol pa dito. Kasunod ng mga tagubili ni Terence, Randolph at tumalikod si Hernan at nagtanong habang namamahagi sila ng mga halamang gamot, Boss Terence, kailan ka nakapasok sa unang bahagi ng foundation stage?
Bakit wala kaming napansing signs? Nakabasag na siya pabalik sa secular na mundo. Kakaiba kung mapapansin mo ang mga palatandaan. Ito ay nangyari kamakailan, malabong sagot ni Terence. Randolph at nagkatinginan si Terence, puno ng paghanga ang kanilang mga mata. Itinuro nila ang nakakagulat na bilang ng mga puntos sa basket ni Terence at nagtanong ng may pagtataka, kung gayon, ano ang mayroon sa 1800 puntos. Boss Terence, wala kang nakitang espesyal na halamang gamot na nagkakahalaga ng 1,000 puntos, hindi ba? Ito ay isang napaka-normal na hula. Ayon sa average na pamantayan ng 500 puntos, ito ay isang bihirang lucky break upang maabot ang 800 puntos. Tulad ng para sa 1800 puntos, maliban sa 1,000 puntos na bumabagsak mula sa langit, wala nang ibang mas makatwirang hula. Alam na ninyong lahat na isa akong alchemist, kaya hindi katakataka na magkaroon kayo ng mga pakulo sa pangangalap ng mga spiritual herbs, di ba? Tumawa lang si Terence. Kahit na pareho silang Alapiers, hindi niya masabi sa kanila na may kaugnayan ang Skybolt Pig secret sa Jade Space. Totoo naman. Nabalitaan ni Randolph ang mga tagumpay ni Terence sa karaniwang mundo, at narinig din ito ni Hernan mula sa kanyang kaawa-awang senior na kapatid. Alam nilang dalawa na isa siyang alchemist. Bilang isang alchemist, normal para sa kanila na magkaroon ng kanilang sariling natatanging paraan at karanasan sa pagkolekta ng mga espiritual na damo. Sa kaibahan, ang mga taong ito ay mga karaniwang tao, kaya naramdaman lamang nila na ito ay kamangha-mangha ng hindi nalalaman. Nang makitang malapit na matapos ang oras na iyon, si Terence at ang dalawa pa ay hindi na nag-aksaya pa ng oras at dumiretso na sila pabalik sa likod ng Mountain Hall ayon sa mapa. Sa oras na ito, ang ibang mga baguhan ay nakabalik na ng isang hakbang sa unahan nila. Maliban kay Terence at sa dalawa pa, si Tony at Chengmin lamang ang wala sa lugar. Ilang sandali pa, tanghali na. Sa wakas ay dumating sina Tony at Chengmin. Matapos makita si Terence at ang dalawa pa, medyo natakot pa rin si Tony, ngunit gaano man kalakas si Terence, hindi siya maglalakas loob na atakihin siya sa ganitong sitwasyon. Siya ay naging walang takot at sumigaw ng buong pagmamalaki, "Pretentious newbie, siguradong makakakuha ako ng unang lugar sa oras na ito. Kaya paano kung naitayo mo muna ang iyong pundasyon? Hindi mo pa rin ako matatalo." 3,686. Sandaling tumingin ang lahat kay Tony na may kakaibang tingin. Ngayon lang siya natakot, saan ba nakuha ng lalaking ito ang tiwala niya? Gayunpaman, nang ipakita ni Tony ang kanyang basket sa harap ng lahat, lahat sila ay napabuntong hininga. Ito ay isang kabuoang 1,600 puntos. F***. Biglang naging hindi mapakali ang karamihan. Kahit na ang halos 500 puntos na ninakaw nila mula kay Hernan ay napunta lahat sa bulsa ng taong ito, nangangahulugan ito na ang mga puntos ni Tony lamang ay umabot na sa 1,100 puntos. Sobra na ito. Si Tony, tulad nila, ay tumagal lamang ng 1 araw at kalahati upang mangolekta ng mga espiritual na damo. Anong uri ng konsepto ito upang makakuha ng 1,100 puntos sa loob lamang ng 1.5 araw? Hindi kaya tinatago ng lalaking ito ang tunay na lakas, pero parang wala lang sa mesa. Hindi lang ang karamihan maging si Terence ay nagulat sa score, ngunit mabilis niyang nabawi ang kanyang katinoan, isang mahinang ngiti sa kanyang mga labi. Randolph at si Hernan naman ay tumingin sa mukha ni Tony at hindi napigil ang tumawa. Hanggang sa puntong ito, ang iba ay walang oras na tingnang mabuti ang mga punto ni Terence dahil natatakot sila sa kanya. Tungkol naman kay Tony, na tumakas kaagad ng makaakyat, hindi niya alam kung ano ang hitsura ng basket ni Terence at naisip na si Terence ay makakakuha ng 5 o 600 puntos. Siya ay nag-aalala na si Terence ay mas mataas sa kanya pagkatapos kunin ang lahat ng mga puntos mula sa iba pang mga baguhan, ngunit siya ay nagpahinga pagkatapos marinig na si Terence ay kumukuha lamang ng 100 puntos mula sa bawat isa sa kanila. 100 points lang ang matatanggap ng bawat tao, ibig sabihin, 1,000 points na lang ang makukuha mo. Ayon sa mapagpanggap mong ugali, kailangan mo na sigurong magbigay ng ilan sa 2 basura. Hehe. Baguhan na matigas, this time magiging tanga ka talaga.
Maangas na daldal ni Tony. Ang ibang mga baguhan, sa kabilang banda, ay nakatingin kay Terence na may mapanuksong tingin sa kanilang mga mata. Si Terence ay hindi nagbigay ng todo sa kanila, ngunit nagbayad pa rin sila ng 100 puntos para dito. Masaya silang makitang may problema si Terence. Ganun ba? Hintayin na lang natin. Ngumiti si Terence at Randolph at tumingin kay Hernan. Mas lalo pang hinarang ng dalawa ang basket ni Terence. Dahil sobrang saplade ni Tony, hahayaan niya itong maging saplade ng mas matagal. Ang sorpresa ay kailangang iwan sa huli. Hey! Matigas lang ang ulo ng isang patay na pato. Nang makitang hindi tumanggi si Terence, mas nasiyahan si Tony sa kanyang sarili. Ang dahilan kung bakit siya makakakuha ng napakaraming puntos sa pagkakataong ito ay hindi lamang dahil ninakaw niya ito mula kay Hernan, kundi dahil din sa binigyan siya ni Gavin ng isang cheating device noon pa man isang wood sensor. Ang wood type sensor na ito ay maaaring automatikong makaramdam ng lahat ng mga espiritual na damo sa loob ng 100 meter radius at ituro ang direksyon. Isa lamang itong banal na sandata para sa pagkolekta ng mga espiritual na damo. Kung ikukumpara, ang paraan ni Terence sa pagkolekta ng mga elixir gamit ang kanyang mga kasanayan sa pagmamasid ay mahina at hindi maihahambing sa lahat. Ang hindi alam ni Tony ay mayroong espiritong hayop na tinatawag na Skybolt Pig sa mundong ito, at ang kakayahan nito ay hindi bababa sa 10 beses na mas malakas kaysa sa wood sensor. Habang nag-uusap sila, tanghali na. Tulad ng bago magsimula ang paglilitis, ang mga bagong alagad ay nagtitipon pa rin sa plaza sa likod ng bulwagan ng bundok, tahimik na naghihintay. Ang tatlong matanda na nakita nila noon ay nakaupo pa rin sa tatlong malawak na bukas na upuan, kasing solemna at engrandi gaya ng dati. Nagbigay ito sa mga tao ng pakiramdam na ang nakaraang 3 araw ay hindi gumagalaw. Bukod sa Pavilion Master, si Yun Feng, at ilang iba pang senior manager, may 2 pang tao. Hindi siya estranghero sa 2 taong ito. Ang isa sa kanila ay si Linden, at ang isa ay isang batang babae na dati niyang nakilala, ang Natalie. Nang makitang lumitaw si Terence sa mga baguhan, ang maliit na curly bear na nakasabit sa katawan ni Natalie ay agad na tuwang-tuwa. Kung hindi dahil sa pagpapahinto ni Natalie, malamang nahirapan ito at tumakbo sa gilid ni Terence. Hoy! Hoy! Walang puso kang maliit na puti, anong klaseng gayuma ang pinakain sa iyo ng lalaking iyon? Hindi ka naging ganito kaasikaso sa akin sa mga nakaraang taon. Nagpout si Natalie Salter at nagreklamo. Ang likod na bulwagan ng bundok ay isa sa mga pinakaliblib na lugar sa 3 malalaking pavilion. Kung walang espesyal, hindi siya papayag na pumunta dito. Ang dahilan kung bakit siya naparito sa pagkakataong ito ay puro bunga ng mapanlokong ugali ng maliit na curly bear. Dahil lamang sa narinig niyang casual na binanggit ni Linden ang paglilitis sa bagong dating sa malugod na bagong pavilion habang nakikipag-chat siya sa iba pang mga young masters at young ladies, ang maliit na curly bear na ito ay tila nakukulam at nagpumilit na sundan siya para sumali sa kasiyahan. Sa huli, walang pagpipilian ang Natalie kundi ang sumunod sa mga kagustuhan nito. Kung hindi, ang batang ito ay talagang gagawa ng malaking kaguluhan sa bahay. Noong una, medyo nalito si Natalie tungkol dito, iniisip na gusto lang ng maliit na curly bear na pumuslit sa likod ng bundok para maglaro, ngunit nang makita ang reaksyon nito, agad niyang naintindihan. Ang maliit na lalaki ay sumugod dito para lang makita si Terence. Tinatrato niya si Terence ng buong puso at kaluluwa sa loob ng mahigit 1 dekada, ngunit ang maliit na lalaki na ito ay tinatrato si Terence, nakakalaro lang niya ng ilang oras, nang may higit na pagmamahal. Paano niya ito matatanggap? Sa isang iglap, ang mga mata ni Natalie ay napuno ng selos at hinanakit habang nakatingin kay Terence. Matapos itong mapagtanto, nagkibit balikat si Terence sa pagkalito. Hindi pa rin niya alam kung sino ang babaeng ito, ngunit sa paraan ng pagtrato ni Linden at ng iba pa sa kanya, dapat ay napakalalim ng background ng babaeng ito. Nang makitang dumating na ang lahat, tinanong ni Yun Feng ang 3 matatanda para sa mga tagubilin. Pagkatapos ay tinanggal niya ang kanyang lalamunan at inihayag, lahat, mangyaring tahimik. Magsisimula na kaming itala ang mga punto ng pagsubok para sa mga baguhan at tutukayan ang huling ranggo.
Nang matapos siyang magsalita, ang anim na nakatatandang kapatid na namamahala sa pagtanggap sa bagong pavilion ay pumasok sa kani-kanilang mga bagong dating na kampo at nagsimulang isa-isang ipahayag ang kanilang mga pangalan. Tulad ng para sa tatlong matataas at makapangyarihang matatanda, natural na hindi nila kailangang makisali sa gayong mga walang kwentang bagay. Kailangan lang nilang tiyakin ang pagiging patas at huwag hayaan ang iba na palihim na gumawa ng anumang bagay upang masira ang reputasyon ng likod ng bundok hall. Ang prosesong ito ay hindi isinagawa ng tatlong pavilion ng sabay-sabay, ngunit ito ay isinagawa muna at kalaunan. Nauna ang tumataas na Sky Pavilion, pangalawa ang malalim na Sekretong Pavilion, at natural na huli ang Green Cloud Pavilion. Dahil walang gaanong tao, mabilis na napagpasyahan ang mga ranggo. Ang average na marka ng parehong pavilion ay higit sa 500 puntos, na medyo maganda kumpara sa mga nakaraang taon. Ang isang bagay na dapat banggitin ay ang unang pwesto ng Sky Pavilion ay napunta kay Harry, habang si Leandro ay nakakuha ng ikatlong pwesto sa isang foundation peel. 3,687. Hindi ganoon kalakas ang lakas ni Harry, ngunit hindi nagulat si Terence na nakakuha siya ng ganoong kataas na ranggo sa isang kompetisyong tulad nito. Pagkatapos ng lahat, si Harry ay isang refiner, at siya ay mas sensitibo sa mga halamang elemento ng kahoy kaysa sa iba. Dagdag pa, sa tulong ni Linden, mahirap na hindi mauna. Siyempre, wala itong kinalaman kay Terence, masaya siya na nasa top 3 si Leandro. Matapos ang tumataas na pavilion at ang mahiwagang pavilion ay natapos ang kanilang gawain, sa wakas ay ang Green Cloud Pavilion na. Gayunpaman, ang mga marka ng 4 hanggang 5 tao ay umaaligid sa 2 hanggang 300 puntos. Ito ay ganap na hindi maihahambing sa mga marka ng mga bagong dating mula sa 2 malalaking pavilion. Ang 3 matatanda, na orihinal na nasisiyahang mga mukha ay agad na naging madilim. Agad namang humagalpak ng tawa ang mga bagong dating mula sa tumataas na Sky Pavilion at misteryosong pavilion. Ang kalbong elder na nakaupo sa gitna ng mesa ay sumimangot at sinabing, ang mga bagong disipulo ng Green Cloud Pavilion ay bumagsak lahat sa ganoong estado. Mukhang dapat kong itaas ang isang mungkahi sa nakatatandang konseho. Sa hinaharap, hindi na kailangan ng Green Cloud Pavilion na mag-recruit pa ng mga bagong disipulo. Sayang lang ang resources. Ang 2 matanda sa gilid ay tumango rin bilang pagsang-ayon. Kahit na 4 hanggang 5 tao ang nakakuha lamang ng 200 hanggang 300 puntos. Ang ganitong uri ng resulta ay talagang kakilakilabot. Sa rate na ito, halos tiyak na maaari nilang masira ang record ng average na score. Sadyang sinusubukan ng mga taong ito na labagin ang pinakamataas na limitasyon, habang ang grupong ito ng mga basurang bagong dating mula sa Green Cloud Pavilion ay nagsisikap na labagin ang mas mababang limitasyon. Bagamat ang mga marka ng ilang mga tao pagkatapos niya ay mas mahusay, sila ay nag-hover lamang sa paligid ng 300 hanggang 400 puntos. Hindi pa rin sila may kukumpara sa mga marka ng tumataas na Sky Pavilion at misteryosong pavilion. Nang magulat si Gavin ng score ni Tony ay biglang nabigla ang lahat ng naruroon. Tony, 1,600 points. 1,600 puntos. Anong uri ng konsepto ito? Dapat malaman ng isang tao na kahit na ang pinakamataas na marka ng lahat ng mga baguhan sa nakaraang 2 pavilion ay bahagyang higit sa 1,200 puntos. Mas mataas ang markang ito. Nagkagulo ang mga bagong dating mula sa 2 pang pavilion. Maging ang 3 matanda na nakaupo sa itaas ay bahagyang natigilan. Pagkaraan ng ilang sandali, tumango ang kalbong matanda at sinabing, hindi masama ang baguhan na ito. Napaka-competitive niya. Dapat ay medyo nakaagaw siya ng ilang puntos sa ibang mga baguhan. Tinulungan pa niya ang Green Cloud Pavilion para pagtakpan ang kahihiyan nito. Nang marinig ang papuri ng kalbong elder, hindi napigilan ni Tony na itaas baba ang kanyang baba kay Terence, na nasa dulo ng linya. Halata ang provocation. Kinurot lang ni Terence ang kanyang mga labi, hindi nagsasalita. Matapos ang napakagandang performance ni Tony, muling nakabawi ang iba pang rookie sa kanilang 300 hanggang 400 point standard.
Maliban sa pagiging panlilibak, nagsilbi lamang ito upang higit pang i-highlight ang pambihira ni Tony. Gaya nga ng sinabi ng kalbo na matanda, napaka-competitive ng newbie na ito. Nang ilagay sa mga basurang baguhan ng Green Cloud Pavilion, para siyang crane na nakatayo sa gitna ng mga manok. Randolph, 1,023 puntos. Matapos makita ang mga punto ni Randolph, ang mapait na mukha ng senior ay tuwang-tuwa. Ang resultang ito ay higit na mas mahusay kaysa sa kanyang inaasahan na ganap na mapuksa. Si Gavin naman ay medyo natulala. Pinandilatan niya ng masama si Tony pagkatapos bumalik sa kanyang katinoan. Nagbigay siya ng maraming pagsisikap upang maisara ang gang ni Terence sa pagsubok. Hindi lang siya naghanda ng wood type na sensor para kay Tony para masigurado na siya ang mauuna, kundi partikular niyang pinakilos ang mga bagong dating upang ganap nilang pakinggan ang mga tagubilin ni Tony sa panahon ng paglilitis. Sa lohikal na pagsasalita, si Tony ay nagdala ng napakaraming tao upang harapin ang grupo ni Terence, at hanggat walang malalaking problema, ito ay dapat na isang piraso ng cake upang ganap na maisara ang grupo ni Terence. At ngayon, bago pa man si Terence, si Randolph ay nakakuha na ng mahigit 1,000 puntos at nagreserba ng pwesto sa nangungunang tatlo. Kahit maliit na bagay hindi mo kayang gawin, sayang. Tumalikod si Gavin at nagmura. Ika-9 na kuya, hindi mo talaga ako masisisi dito. May dahilan ito. Sasabihin ko sa iyo ng detalyado mamaya. Napakamot ng ulo si Tony at nagpaliwanag. May dahilan. Gusto kong marinig kung anong dahilan ang naisip mo. Hindi lang naniniwala si Gavin na may anumang dahilan para ipaliwanag ang kanyang kabiguan na may napakalaking agwat sa lakas, ngunit hindi ito ang tamang oras para magsabi ng kahit ano, kaya't maaari na lang niyang pabayaan si Tony pansamantala at harapin ang walang kakayahan na taong ito mamaya. Hernan, 500 puntos. Agad namang pumangit ang mukha ni Gavin. Bagamat hindi itinuturing na mataas ang 500 puntos, isa na itong bihirang mataas na marka dahil napakarami sa mga bagong disipulo ng Green Cloud Pavilion ang may average na 300 hanggang 400 puntos. Wala siyang pag-asa na patayin ang gang ni Terence ngayon. Ang maganda lang ay naghanda siya ng wood sensor para kay Tony, at least hindi siya mawawala sa unang pwesto. Pagkatapos ng lahat, isang mataas na marka ng 1,600 puntos. Maliban na lang kung kusa nilang dinambong ang ibang rookies o dinaya lang, imposibleng maabot ng mga ordinaryong rookie ang ganoong kataas na marka. Gayunpaman, nang si Terence na, natulala si Gavin nang makita niya ang numero sa basket. Gavin, anong ginagawa mo dyan? Bilisan mo magsumbong. Pinandilatan ni Yunfeng si Gavin, hindi nasisiyahan. Si Terence ang huli, at lahat, kasama ang tatlong matatanda, ay naghihintay. Oh, okay. Si Gavin ay bumalik sa kanyang katinoan at kinusot ang kanyang mga mata sa hindi makapaniwala. Nang mapagtonto niya na ang bilang ay pareho pa rin, nagulat siya ng hindi makapaniwala. Terence, 1,800 puntos. 1,800 puntos. Ang daming nagwala. Nabigla na sila sa 1,600 puntos ni Tony, ngunit hindi nila inaasahan na lalabas pa ang mas kahangahangang puntos. F***6. Paanong posible iyon? Si Tony, na orihinal na determinadong manalo, ay napatulala. Siya ay handa na upang ipagdiwang ang unang lugar pagkatapos ng lahat. Binigyan na ng idiot na si Terence si Randolph at si Hernan ng buong 1,000 puntos, kaya paano pa siya magkakaroon ng 1,800 puntos? Siguradong mali ang nakita ng ika-9 na nakatatandang pinsan, dapat ay 800 puntos. Gayunpaman, nang sumugod siya upang tingnan, malinaw na ipinakita nito na mayroon siyang 1,800 puntos. Ito. Sirang basket ito, tama. Nauutal na sabi ni Tony kay Gavin, na hindi rin makapaniwala. Ibinigay ni Terence kay Randolph at Hernan ang lahat ng puntos na nakuha niya, na nangangahulugang nakolekta niya ang lahat ng puntos na naiwan niya. Si Terence ay walang wood sensor tulad ni Tony, at wala siyang paraan para makakuha ng 1,800 puntos mag-isa. Isang paliwanag na lang ang natitira na sira ang basket. Tama, pwede. I request to open it and check.
Si Gavin ay hindi naniniwala na si Terence ay nakakuha ng ganoong mataas na marka sa kanyang sarili, ngunit siya ay kumbinsido sa mga salita ni Tony. 3,688. Sumulyap si Yunfeng sa tatlong matatanda, at nang makitang wala silang balak na tumutol, tumango siya at tinawag ang isang dalubhasang alchemist mula sa likod ng bulwagan ng bundok na pumunta at suriin siya sa publiko. Huwag kalimutan na si Linden ay nakatayo sa tabi niya. Si Terence ang nag-udyok kay Young Master Shu sa publiko. Kahit na ito ay para pasayahin ang Young Master na si Shu, hindi niya gustong makakuha ng magandang rank ang si Terence, lalo pa ang record-breaking na mataas na marka na 1,800 puntos. Kinuha ng examiner ang basket ni Terence at sinimulang kunin ang mga halamang gamot isa-isa para kalkulahin ang mga puntos. Ang mga tao, sa kabilang banda, ay hindi man lang nang-ahas na huminga ng malalim habang tinitingnan nila si Terence at ang mga halamang gamot sa lupa na may komplikadong mga ekspresyon. Ito. Wala namang magiging problema, di ba? Ang kawawang lalaki ay kinakabahang tumayo sa tabi ni Terence. Kung ikukumpara sa kalmadong si Terence, mas kinakabahan siya bilang isang bystander, parang isang emperor na nagmamadali sa isang eunuch. Sa isang banda, talagang umaasa siya na totoo ang score ni Terence sa ganoong paraan, makukuha niya ang mahalagang foundation pill bilang reward, at maibaba niya ang kaiabangan ni Gavin at ng kanyang barkada. Sa kabilang banda, sinabi sa kanya ng kanyang rasyonalidad na ang marka ay labis na pagmamalabas, hindi ito maaaring maging totoo. Dahil ang lakas ng mga bagong dating ay hindi gaanong naiiba sa isa't isa, at walang sapat na oras, kahit na sa pinakamatinding kompetisyon sa mga nakaraang taon, hindi kailanman nagkaroon ng president ng isang tao na maabot ang mataas na marka na 1,800 puntos. Ang dahilan ay napakasimple. Kahit na ang lakas ng isa ay mas mataas kaysa sa mga bagong dating sa parehong batch, kapag ang isa sa kanila ay matagumpay na naagaw ang mga puntos ng dalawa pang bagong dating, siya ay agad na magiging puntirya ng publiko. Ito ay halos imposible na umatras sa isang piraso hanggang sa katapusan ng pagsubok. Maliban na lamang kung ang taong ito ay napakalakas na walang maglalakas loob na labanan siya kahit na sila ay nagtutulungan. Kahit na ang kahabag-habag na nakatatandang kapatid ay tiwala sa lakas ni Terence, hindi siya bulag sa ganoong lawak. Pagkatapos ng lahat, sa pagkakaalam niya, si Terence ay Sky Class Full Master lamang, hindi isang maagang Foundation Stage Master na higit sa lahat ng mga bagong tao. Bahagyang ngumiti si Terence sa tanong, huwag kang mag-alala, walang magiging problema. Lumipas ang oras, at napakabilis ng pagtatapos ng gamot. Mga matatanda, itong Terence ay may 1,800 puntos, kumpirmado na. Natahimik ang buong lugar habang nakatingin sila kay Terence na parang nakakita ng multo. Para naman kina Gavin at Tony, mas lalo silang nalungkot matapos itong marinig. Ang drug tester na ito ay isang neutral na miyembro ng likurang Bundok Palace. Ang kanyang mga salita ay katumbas ng mga salita ng tatlong matatandang naruroon. Kahit nabigyan pa sila ng 10 beses na lakas ng loob, hindi sila mangangahas na magkaroon ng kahit kaunting pagtutol sa sandaling ito. Ika-9 na kuya, anong gagawin natin ngayon? Tanong ni Tony sa mahinang boses. Ayon sa kasalukuyang mga puntos, si Terence ang mauuna, si Tony ay ikalawa, at Randolph ang ikatlo. Bagamat ang nangungunang tatlo ay makakatanggap ng Foundation Building Pill bilang reward, ang unang lugar ay makakatanggap pa rin ng karagdagang 10 piraso ng Spiritual Jade, na katumbas ng 3 buwang halaga ng trabaho sa Kwangkyo. Ito ay malinaw na isang bagay na determinado siyang makuha, kaya paano niya ito hinahayaan na makawala ng ganoon kadali. Bukod dito, ang pagiging una ay isang karangalan. Ang nangungunang 10 disipulo ay itatala, at isang karangalan na makapasok sa Green Cloud Pavilion sa hinaharap. Napatingin si Gavin sa 3 matatandang nakaupo sa itaas niya na may pagkapahiya. Kung ito ay nasa loob lamang ng malugod na bagong pavilion, maaaring mayroon siyang paraan para makipag-ugnayan kay Yunfeng at maglaro ng ilang mga trick. Ngunit ito ay ang likod ng Bundok Hall. Kung siya ay maglakas loob na makipaglaro sa harap ng lahat, malamang napapatayin siya ng 3 matatanda sa lugar. Pagkatapos ng lahat, hindi alam ng 3 matatandang ito kung sino si Gavin, at hindi nila hahayaang kumalat ang chismis para sa isang maliit na karakter.
Kung ang paglilitis sa bagong dating ay tinatawag pa ring hindi patas sa ilalim ng kanilang pangangasiwa, kung gayon ang kanilang tatlong matandang mukha ay mapapahiya. Hindi madaling gumawa ng anuman sa paningin ng tatlong matatanda, ngunit kung pinapanood lang nila si Terence na nangunguna, kahit si Gavin ay hindi makakayanan, lalo pa si Tony. Walang hinihintay na oras dahil nakumpirma na ng examiner ang mga puntos ni Terence, lumabas na rin ang final ranking. Ngunit nang pipilitin na ni Yunfeng ang kanyang sarili na ipahayag ito, tiningnan siya ni Lindan. Young Master Shu, ano ang iyong mga order? Si Yunfeng ay nagmamadaling tumango at yumuko. Sinulyapan siya ni Linden at walang ekspresyon na sinabi, wala akong pakialam kung anong paraan ang gagamitin mo, ngunit hindi mauna si Terence. Kung hindi, paano ako tatayo sa harap ng mga bagong taong ito? Ito. Si Yunfeng ay inilagay sa isang mahirap na posisyon. Tiningnan niyang mabuti ang tatlong matanda. Siya ang pinuno ng pavilion, ngunit wala siya sa likod ng bundok hall. Kung siya ay maglakas loob na sumalungat kay Terence, maaaring masipa siya sa posisyon ng pavilion master sa susunod na sandali. Gayunpaman, ang lolo ni Linden, si Leonardo, ang kanyang pinakamahalagang tagapagtaguyod. Kung nasaktan niya ang young master na ito na si Shu, hindi rin magiging maganda ang kanyang wakas. Nang si Yunfeng ay nahuli sa isang dilema, si Gavin ay biglang yamakap sa kanya at si Linden at bumulong, Young Master Shu, Master, mayroon akong paraan para pigilan si Terence na mauna. Agad na tuwang-tuwa si Yunfeng at nagmamadaling nagsabi, anong magandang ideya ang mayroon ka? Bilasan mo sabihin mo sa akin. Sa puntong ito, ang mga puntos ni Terence ay nakalagay na sa bato napakahirap para sa atin na pigilan siya. Gayunpaman, hindi ito nangangahulugan na natural na siyang makakakuha ng unang pwesto. Hanggat lumikha tayo ng mas mataas na marka kaysa sa kanya, hindi ba natin siya malalampasan? Sabi ni Gavin. Nagkatinginan sina Linden at Yunfeng. Naghihinala na nagtanong si Yunfeng, posible bang gumawa ng mas mataas na marka kaysa sa kanya? Si Terence ay may kabuoang 1,800 puntos, at ang iba pang mga baguhan ay, na-announce na ang mga puntos, kaya walang paraan upang baguhin ito, di ba? Mataas nga ang 1,800 points niya, pero hindi rin ganoon kababa ang 1,600 points ni Tony. Kailangan lang nating maghanap ng newbie para mag-ambag ng 200 points kay Tony at malalampasan natin si Terence, di ba? Maingat na sabi ni Gavin. Sa kanyang kasalukuyang impluwensya sa mga bagong dating, hindi mahirap para sa kanya na gawin ito. Medyo naantig si Linden, wala siyang pakialam kung sino ang mauna basta't huwag niyang hayaan na si Terence na iyon ang huling tumawa. Gayunpaman, si Yunfeng ay may pag-aalinlangan pa rin sa kanyang puso. Ayon sa mga patakaran, sa sandaling bumalik tayo sa likod ng bundok hall, nangangahulugan ito na natapos na ang paglilitis. Hindi tayo pinapayagang mangagaw sa isa't isa, at hindi rin tayo pinapayagang magbigay sa isa't isa ng mga espiritual na halamang gamot upang manipulahin ang ranggo ng pagsubok. Kaya ba natin ito? 3,689. Tumango si Gavin. Pavilion Master, kung ikaw lang ang nandito para harapin ang tatlong elder sa likod ng Mountain Hall, talagang napakahirap para sa atin na magtagumpay. Pero hindi ba nandito ngayon si Young Master Shu? Tao rin ang mga elder ng Rear Mountain Hall. Hindi ba sila willing na bigyan ng ganito kaunting mukha si Young Master Shu? Agad namang tumawa si Lindan. Maaaring wala siyang kakayahang gawing puti ang tatlong matatandang naruroon. Gayunpaman, hindi magiging problema para sa kanila na pumikit sa gayong maliit na bagay. Ano man ang sabihin, ang kanyang lolo na si Leonardo ay isang malaking shot na may posisyon sa Elder Council. Maging ang tatlong matatanda sa likurang bundok ng palasyo na naruroon ay kailangang bigyan siya ng mukha. Kung makikipagtulungan ang tatlong matatanda, talagang malinaw ang puntong ito. Pagkatapos ng lahat, gaano man kalambot si Linden at ang iba pa na, mga boses, kasama ang tatlong matatanda, na lakas, walang paraan na maitago nila sa kanilang mga pandama. Mula sa simula hanggang sa wakas, hindi nila ibinuka ang kanilang mga bibig upang pigilan sila, ni hindi nagsasalita. Ito mismo ay kumakatawan na sa kanilang taset na kasunduan.
Matapos makuha ang pag-aproba ni na Linden at Yunfeng, tumalikod si Gavin at bumalik sa mga baguhan. Hindi sinasadyang napatingin siya sa direksyon ni Terence, ngunit nagulat siya sa sitwasyong nasa harapan niya. Habang sila ni Linden ay nagpaplano, ang Miss Natalie ay bumaba para hanapin si Terence. Kailangang malaman ng isa na hindi lang siya isang kagandahan na may walang katulad na hitsura, apo rin siya ng tumataas na master ng Sky Pavilion, si Truett Salter. Ilang lifetimes of fortune ang kailangang maipa ng bansang bumpkin na ito para makausap siya ng mala princess na Miss na ito. Hindi lang si Gavin, lahat ng ibang mga baguhan ay nakatingin kay Terence na may inggit, selos, at puot. Ang ilan sa kanila ay naghahangad pa nga na mapatay nila siya gamit ang kanilang mga mata at pumalit sa kanya. Maging ang ekspresyon ni Young Master Linden ay nagbago nang makita niya ang eksenang ito. Pagkatapos ng lahat, isa siya sa maraming manliligaw ng Natalie Salter. Ang kanyang lolo, si Leonardo, ay binalaan siya ng higit sa isang beses na kung gusto niyang umakyat sa tuktok ng tumataas na Sky Pavilion sa hinaharap, kailangan niyang kumapit sa Truett, at ang paghabol sa Natalie ay ang pinakamahusay na paraan upang gawin iyon. Ito ay may kaugnayan sa kinabukasan ng pamilya Shu, at hindi nila kayang mawala ito. Sa makatuwid, sa nakalipas na ilang taon, siya, ang young master na si Shu, ay gumugol ng hindi mabilang na pagsisikap para makuha ang puso ng mga kabataang babae, ngunit palagi siyang binabaliwala ni Natalie. Hindi niya inaasahan na ngayong araw na ito, siya ang magkukusa na tamaan ng isang bansang bumpkin tulad ni Terence. Paano niya ito matatanggap? Ang ganitong pakiramdam ay parang isang matangkad, mayaman, at gwapong natatalo sa isang mahirap na tauunan. Hindi niya alam na hindi man lang naisip ni Natalie na patulan si Terence, pinipilit siyang gawin ito. Ang gustong mapalapit kay Terence ay ang maliit na curly bear na nakasabit sa kanyang likod, ngunit hindi makapaghintay na yakapin si Terence. Ang walang utang na loob na munting bastard na ito. Nagsumpa si Natalie sa kanyang puso, ngunit sa ilalim ng mapanlinlang na pag-atake ng maliit na curly bear, hindi niya ito matiis na huwag pansinin ito. Nakanganga lang siya at natitiis ang kakaibang tingin ng mga manunood. Sa kabutihang palad, si Terence ay hindi nakakainis gaya ng iniisip niya kung ibang tao ito, magtatanong sila tulad ni Linden at ng iba pa, sinusubukang lumapit sa kanya kapag ang pagkakataong ito ay dumating sa kanila. Si Terence, gayunpaman, ay walang intensyon na sundin ang pangunguna at binati lamang siya ng mahinahong ekspresyon. Gayunpaman, kakaiba ang pakiramdam ni Natalie na nakasanayan ng napapaligiran ng mga tao. Ano ang sinusubukang gawin ni Terence? Hindi kaya wala itong attraction sa kanya. Matapos maramdaman ang kakaibang hinanakit sa mga mata ni Natalie, si Terence ay lubos na nalito. Mula sa simula hanggang sa huli, hindi niya sinaktan ang miss na ito. Gayunpaman, walang oras si Terence para pakialaman itong missed state of mind. Mula sa kakaibang kilos ni Gavin kanina lang, naramdaman na niya ang isang pahiwatig ng pagsasabwatan. Ngayon, sa wakas ay iaanunsyo na ni Yunfeng ang huling ranggo. Bago namin ipahayag ang huling resulta ng pagsubok ng mga bagong disipulo ng Green Cloud Pavilion, ang ilan sa mga elixir ni Tony ay pansamantalang inimbak sa basket ni Chengmin. Sa makatuwid, ang mga puntos para sa mga elixir na ito ay kailangang muling kalkulahin. Maaari ko lamang hilingin sa The Alchemist mula sa likod ng bundok hall na maglakbay muli. Hindi nagbago ang ekspresyon ni Yunfeng habang nagsasalita siya ng may pananalig. Ang mga unang bagong dating ay tapos na sa pagkanta, kaya imposibleng mapalitan nila ang kanilang mga marka. Gayunpaman, hindi pa inaanunsyo ang marka ni Chengmin. Bukod dito, naramdaman ni Gavin na mas malapit sa kanya si Chengmin, kaya mas madali para sa kanya na makipag-coordinate sa kanya. Nagkaroon ng kaguluhan sa mga bagong alagad mula sa tatlong pabilyon. Bagamat ang mga salita ni Yunfeng ay dakila at marilag, alam ng mga may kapansin-pansing mga mata na siya ay nanloloko. Gayunpaman, kahit ang tatlong matatanda ay pumikit dito. Ang mga bagong disipulong ito ay natural na hindi mangangarap na masaktan sina Linden at Yunfeng na humakbang at tanungin siya. Kung tutuusin, wala naman silang pakialam sa bagay na ito, kaya hinayaan na lang nila. Ito ay masyadong walang hiya. Randolph, si Hernan,
at ang iba ay hindi napigilan ang kanilang galit. Ang walang hiyang hakbang na ito ay malinaw na nakatutok kay Terence. Gustong magprotesta ng kawawang lalaki, ngunit pinigilan siya ni Terence. Walang hiya ang lalaki, ngunit kahit ang tatlong matanda ay walang sinabi. Nag-iisa silang lahat. Kung padalos-dalos silang nagprotesta sa okusyong ito at ikinahihiya ang malalaking pagbaril na ito, ang mga bagay ay magiging mahirap harapin sa ibang pagkakataon. Gayunpaman, hindi binalak ni Terence na ibigay ang unang lugar ng ganoon kadali. Gusto niyang makita kung ano ang susunod na gagawin ng kabilang partido. Ang huling marka ni Tony ay 1,800 puntos. Mabilis na ibinigay ng drug tester ang mga resulta. Nagulat muli ang karamihan. 1,800 puntos, hindi hihigit, hindi bababa, kapareho ito ni Terence. Hindi lang ito inasahan ng mga manunood, maging si Gavin mismo ay hindi rin umasa. Partikular niyang hiniling kay Chengmin na kumuha ng higit sa 200 puntos ng elixir. Sa huli, hindi niya inaasahan na ganito pala kakuripot ang lalaking ito. Siya ay kumuha ng eksaktong 200 puntos at hindi nagbigay ng kahit isang dagdag na puntos. Baliw ka. Isa pa at mamamatay ako, alam mo ba? Ngayon ka-level mo na yang bastos na si Terence, sinasadya mo to, no? Hindi napigilan ni Tony na magmura sa galit. Ang pagkakataong ito na mag-ayos ay isang bagay na ipinaglaban ni Gavin para sa kanya nang may matinding kahirapan. Kung ang pagiging maramo ni Chengmin ay masisira, isa itong malaking biro. Nang marinig ang mga salita ni Tony, biglang naging malungkot ang mukha ni Chengmin. F***, nakakontribute na ako ng buong 200 points sa'yo ng libre, at hindi ka lang nagpasalamat sa akin, sinimulan mo pa akong isumpa. Paano magiging mura ang isang tao? Gayunpaman, kahit na umuungal siya sa kanyang puso, hindi nagbago ang ekspresyon ni Chengmin. Kahit anong reklamo at pagmumura ni Tony sa kanyang tenga, nanatili siyang hindi natinag. 3,670. Maging si Gavin ay hindi nakatiis na panoorin ang kalokohan ni Tony. Pagkatapos isenyas na tumahimik siya, lumingon siya kay Chengmin at bumulong, Chengmin, bago gawin ang panghuling anunsyo ng Rango, bakit hindi ka kumuha pa ng mga spirit herbs? Kung tutusin, kung pareho ang mga puntos, hindi ito magiging madali. Si Chengmin ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin at tumingin kay Gavin, Senior Kuya Meng, mayroon na akong 320 puntos ngayon, na nagkataon lang na nasa ika-10 pwesto. Kung kukuha ka ng isa pang espiritong damo, pagkatapos ay mahuhulog ako sa ika-10 pwesto. Si Chengmin ay walang mga halamang gamot na hindi maganda ang kalidad. Ang pinakamababang marka ng mga halamang gamot na mayroon siya ay 2 puntos, at ang taong nasa ika-11 pwesto ay mayroong 319 na puntos. Kahit na kinuha niya ang halamang gamot na may pinakamababang marka, siya ay mapupunta pa rin sa ika-11 ranggo. Bahagyang natigilan si Gavin, ngunit mabilis siyang sumagot, gusto mo ng gantimpala para sa nangungunang 10. Walang problema. Hanggat si Tony ang mauna, hihilingin ko sa kanya na bayaran ka ng 5 piraso ng espiritual na jade. Mas mabuti yun kaysa sa 3 piraso ng espiritual na jade na makukuha mo para makapasok sa nangungunang 10, di ba? Sa hindi inaasahang pagkakataon, hindi natinag si Chengmin. Umiling siya at sinabing, Senior Kuya Meng, mali ang pagkakaintindi mo. Hindi ko pinagnanasaan ang ganitong espiritu jade. Ayoko lang bumagsak sa top 10. Sa lahat ng nakakanganyong opisyal na kompetisyon ng bagong pavilion, hindi alintana kung pagsubok man ito ng bagong dating o kompetisyon sa pagrarango, hanggat ang isa ay nasa labas ng nangungunang 10, mag-iiwan ito ng hindi maalis na mantsa sa resume ng bagong dating. Kapag nadala ang mantsa na ito, nangangahulugan ito na ang kakayahan ng isang tao ay kulang sa kahit isang aspeto. Sa ganitong paraan, kahit na ang isa ay pumasok sa Green Cloud Pavilion sa hinaharap, hindi sila pahalagahan at mababawasan lamang sa isang ganap na marginalized na figure. Ito ang personal na sinabi sa atin ni Kuya Meng. Sa pagkakataong ito, si Gavin ay naiwang tulala. Ang sinabi ni Chengmin ay talagang itinuro niya, at iyon ang katotohanan.
Gayunpaman, hindi niya inaasahan na ang mga salitang ito ay magkakaroon ng epekto sa oras na ito, at ito ay maging ang kabaligtaran na epekto. Sa kasong ito, kung hahayaan lang ni Tony na supulan si Terence at makuha ang unang pwesto, pilitin si Chengmin na lumabas sa nangungunang 10, ito ay talagang medyo hindi makatwiran. Pagkatapos ng lahat, si Chengmin ang unang bagong dating na sumama sa kanya maliban kay Tony. Hindi magandang bagay na lokohin ang sarili niyang mga tao ng ganito. Kung may lumabas na salita, makakaistorbo lamang ito sa puso ng bayan. Gayunpaman, ngayong dumating na ang mga bagay-bagay, hindi na niya magagamit muli ang parehong trick. Hindi niya masabi na nag-iwan si Tony ng ilang elixir sa ibang mga bagong dating dahil magiging insulto iyon sa katalinuhan ng lahat. Kahit ang tatlong matanda ay hindi pumayag. Ngayong dumating na ang mga bagay-bagay, kinailangan ng young master na si Shu na mag-isip ng paraan para magkaroon ng higit na impluwensya. Sa kabutihang palad, ang marka ni Tony ay hindi mas mataas kaysa kay Terence, ngunit hindi rin ito mas mababa, kaya dapat madali siyang manipulahin. Ipinaliwanag ni Gavin ang sitwasyon kina Linden at Yunfeng ng detalyado. Si Linden ay medyo hindi nasisiyahan na ang taong ito ay hindi man lang makayanan ang gayong maliit na bagay, ngunit upang maiwasan si Terence na mapunta sa unang pwesto sa huli, tumango lamang siya na may madilim na mukha. Pagkatapos ng lahat, sa oras na ito, maliban sa kanya, ang iba pa, kabilang si Yunfeng, ay masyadong mababa ang antas. Hindi nila direktang makausap ang tatlong matanda, lalo pat pabor sa kanila ang tatlong matanda. Nagmamadaling lumapit si Linden at nagsabi ng ilang salita sa kalbong elder na nakaupo sa gitna, pagkatapos ay tumango kina Yunfeng at Gavin. Naayos na ang usapin. Si Yunfeng at ang isa pang lalaki ay tuwang-tuwa. Palihim nilang pinuri si Young Master Shu sa kanilang mga puso. Kahit saan siya pumunta, sikat siya. Kahit na ang matanda sa likurang Mountain Hall ay kinailangan siyang bigyan ng mukha. Gayunpaman, masyado silang nag-iisip. Bagamat hindi maliit ang reputasyon ni Young Master Shu, hindi ito sa lawak na kahit isang elder ay kailangang gumawa ng pabor sa kanya. Ang dahilan kung bakit niya ito nagawang harapin ng maayos sa pagkakataong ito ay dahil ang kalbong elder na ito ay may magandang personal na relasyon sa kanyang lolo, si Leonardo. Kung hindi, kahit siya, si Young Master Shu, ay hindi makakapagsalita ng kahit isang salita. Sa tatlong malalaking pavilion, hindi alintana kung ang isa ay pumasok sa Elder Council, sinumang elder ay isang malaking shot. Ang mga karaniwang disipulo ay nanginginig lamang sa takot sa kanilang harapan. Ang panuntunang ito ay hindi madaling masira kahit para sa isang taong may malalim na background tulad ng Young Master Shu. Siyempre, ibang kwento kung siya ay isang elder na may magandang personal na relasyon sa kanyang lolo. Matapos matanggap ang senyales ni Linden, tumahimik si Yunfeng at sinabing, nakalabas na ang mga huling resulta. Si Tony ay may 1800 puntos at si Terence ay may 1800 puntos. Pareho silang nakatali sa unang pwesto. Gayunpaman, ayon sa mga alituntunin ng paglilitis sa bagong dating, hindi kailanman nagkaroon ng pagkakatali. Kung magkapantay ang huling puntos ng dalawang tao, ang matanda na nakatalaga sa likod ng bulwagan ng bundok ang tutukayin kung sino ang mas malakas batay sa kanilang pag-uugali at pagganap sa paglilitis. Napagmasdan ba ng tatlong matatandang ito ang pag-uugali at pagganap ng lahat sa panahon ng paglilitis? Nagulat si Terence, ngunit pagkatapos mag-isip tungkol dito ng ilang sandali, naunawaan niya. Dahil sinabi ito ni Yunfeng sa harap ng lahat, hindi na lang niya dapat ginawa iyon, kaya malamang na nilinaw niya ito. Sa malakas na lakas ng tatlong matatandang ito, kung sila ay isinama sa iba't ibang mga paghihigpit at hanay ng likod na bundok, hindi dapat maging napakahirap na subaybayan ang sitwasyon sa likod ng bundok. Pagkatapos ng lahat, ang kanilang pangunahing gawain ay bantayan ang likod ng bundok. Kung hindi man lang nila magawa ang pinaka-basic monitoring, paano nila pag-uusapan ang pagbabantay? Ngunit naniniwala si Terence na kahit na sinusubaybayan ito, hindi ito masyadong detalyado. Sa karamihan, bibigyan lamang nila ng pansin ang ilang mga lugar kung saan maraming paggalaw. Kung tutuusin, napakalaki ng likod na bundok.
Kung talagang papansinin nila ang bawat lugar sa lahat ng oras, kahit 30 o 300 matatanda ang dumating, mamamatay lang sila sa pagod, lalo pa ang 3 matatanda. Dahil dito, mas naging maingat si Terence kung papasok siyang muli sa likod ng bundok sa hinaharap, kailangan niya maging mas maingat kapag gumawa siya ng isang bagay na malaki. Hindi niya alam kung kailan matutuklasan ang kanyang sikreto, at magiging mahirap. Sa ilalim ng kahilingan ni Yunfeng, sina Terence at Tony, na dalawang kasangkot, ay naglakad patungo sa isang bakanteng espasyo sa harapan nila, upang maalala ng mga matatanda ang kanilang pagganap sa panahon ng paglilitis. Lahat ay nagpipigil ng hininga habang naghihintay. Pinagmasdan ng mabuti ng kalbong matanda na may pinakamaraming sinasabi dito ang dalawa at iaanunsyo na sana ang resulta ng magkagulo ang mga baguhan sa ibaba. Isang maliit na lalaki na may itim at puting guhit ang tumalon mula sa karamihan at tumalon sa likod ni Terence. Nagsalubong ang kilay ng kalbong matanda. Sasampalin na sana niya ito, ngunit ang magandang figure na sumunod ay napalunok siya sa mga salitang lalabas sa kanyang bibig. Walang ibang dahilan. Napakalalim ng background ng batang babae na ito na kahit siya ay natakot. Bagamat ang lolo ni Linden, si Leonardo, ay isa ring big shot sa Elder Council, ang lolo ng babaeng ito ay ang Pavilion Master ng tumataas na Sky Pavilion, isa sa 3 nangungunang figure sa buong hilagang bahagi ng Sky Class Island. Lakas man o kapangyarihan, mas mataas siya kaysa kay Leonardo. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.